Dumarating sa punto ng buhay na para bang tayo nasa sangang daan. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Si Jesus ay nakatayo roon para dalhin tayo sa tamang daan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan." Magilo siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito. Ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino pa kaya ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay crossroads. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganoon din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, dumarating tayo sa punto ng buhay na para bang tayo'y nasa harap ng sanga-sangang daan. Kapag tayo nalagay sa ganitong sitwasyon, minsan hindi natin alam kung anong landas ang ating tatahakin, saan tayo liliko, didiretso ba, kakaliwa, kakanan. Kapag tayo ay nasa sangang daan, kinakailangan siguraduhin natin ang ating dadaanan. Kung maaari, kinakailangan tayo magtanong kung saan ang direksyon, kung saan ang tamang daan patungo sa ating gustong puntahan. Humaharap tayo sa mga sangang daan ng buhay. Mga sitwasyon na kung saan kinakailangan natin na magdesisyon. Pero hindi dapat padalos-dalos sa mga desisyon. Lalong-lalo na kung ito'y usaping buhay, kung usaping relasyon, kung usaping buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Pope Francis, ito raw yung tungkulin ng isang evangelizer. Yung evangelizer ay nakatayo
sa sangang daan. Kapag may lumapit sa kanya at may nagtanong, dapat handa siyang magbigay ng sagot. Parang tayo, kapag nakatambay tayo sa isang sangang daan, sa isang crossroad, maghapon tayo nakatambay dyan, meron at merong magtatanong sa atin, "Kuya, ate, saan po ba ang daan papunta sa ganitong lugar?" Dapat handa tayong magbigay ng direksyon. Huwag nating lokohin yung tao. Huwag nating iligaw. Ang evangelizer dapat nakatayo sa sangang daan at handang magbigay ng tamang sagot. Sa buhay, may mga lalapit sa atin, kaibigan, kamag-anak o kapamilya at magtatanong, paano ba mabuhay? Paano ba maging masaya? Mahalaga ito. Mahalaga na magbigay tayo ng tamang sagot. Kasi kapag mali ang sagot natin, baka mapahamak yung taong nagtanong sa atin. Yung crossroad, yung sangang daan is a place of encounter. Encountering different kinds of people sa buhay natin. At alam niyo mga kapatid, kung tayo ay nasa sangang daan, tayo rin ay magtatanong, paano ba mabuhay? Paano ba maging masaya? Sa ating gospel ngayong araw na ito, narinig natin ang kwento ng isang mayamang binata na nagtanong kay Jesus, ano po ba ang dapat kong gawin para ako'y magtamo ng buhay na walang hanggan? Jesus was at the crossroad of this rich young man's life. Salamat at dahil si Jesus ay nakatayo doon sa oras at pagkakataon na nasa sangang daan ang binatang ito. At si Jesus ay nagbigay ng sagot. Una, sundin yung batas. Kung gusto magtamo ng buhay na walang hanggan, gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya yung sagot ni Jesus, nag-focus siya doon sa mga batas na kung saan ay patungkol sa pakikipagkapwa. Sabi ng binata, bata pa raw siya, ay ginagawa niya at sinusunod niya na ang batas na yon. Walang ginagawang masama sa kapwa. Pero may kulang, sabi ng Panginoon. Oo, wala kang ginagawang masama sa iyong kapwa. Tulad ng mga sinasabi sa batas, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid, huwag kang sasaksi sa hindi maganda. Puro huwag. Walang ginagawa. At least wala naman siyang masamang ginawa sa kapwa. Pero sabi ng Panginoon, hindi, kulang yan. Hindi sapat yan. Kasi pwedeng wala kang ginagawang masama, pero wala ka rin ginagawang mabuti. Ito yung challenge ng Panginoon. At sabi niya, sige, dahil may kulang, punuan mo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian. Ang pinagbentahan, ibigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Kaya naman, sa halip na sumunod kay Jesus, sa halip na tahakin yung daan na itinuturo ni Jesus, yung binata, bumalik na lang. Malungkot na umalis. Ito yung nakakalungkot doon sa kwento. Si Jesus ay nandoon sa sangang daan, pero hindi sinunod, hindi pinakinggan si Jesus. Alam niyo mga kapatid, ito rin yung minsang nakakalungkot sa buhay natin. Kapag nandoon si Jesus, kapag nandoon ang Diyos sa sangang daan ng buhay, itinuturo sa atin yung daan, pero iba pa rin daan ang ating tinahak. O kaya'y umatras na lang, wag na magpatuloy. Nakakalungkot ang ganong sitwasyon. Mga kapatid, napakahalaga na tayo ay makinig kay Jesus. Napakahalaga na tayo'y sumunod sa direksyon ni Jesus. Dahil hindi niya tayo lulukuhin, hindi niya tayo ililigaw, hindi niya tayo iwawala. Siguradong dadalhin niya tayo sa daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang daang yon ay walang iba kundi si Jesus mismo. Kaya nga mga kapatid, tayo rin sa buhay natin, minsan kinakailangang tumayo sa sangang daan. Hindi man tayo yung nagtatanong at naghahanap, pero maraming tao sa buhay natin ang magtatanong,
Ano ba ang dapat kong gawin upang magtamo ng buhay na walang hanggan? Sana handa tayo sa sagot. Ano ang sagot? Si Jesus. Sana yung buhay natin ay maging direksyon patungo kay Jesus. Yung pagtayo sa sangandaan ng buhay ng ibang tao, ibig sabihin, tayo ay magiging direksyon patungo kay Jesus. Ibig sabihin, dapat wag nating lukuhin ang mga tao sa paligid. Wag nating iligaw, dalhin natin kay Jesus. Kapag dinala natin ang ating kapwa kay Jesus, si Jesus ang tamang daan, siya yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sana po, sama-sama tayo, tulong-tulong tayo sa pagtayo sa sangang daan upang gabayan, upang dalahin ang ating kapwa papalapit kay Jesus. Sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating halimbawa, dalhin natin ang bawat isa kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami ay dinadala mo sa tamang landas ng buhay. Salamat sa Panginoong Jesus na siyang gumagabay sa amin upang kami tumahak sa landas patungo sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito, mula ika-10 hanggang ika-24 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.